na si Sandro Marcos daw ay humingi sa kanya ng advice patungkol dito sa impeachment at inadvisean daw niya si Sandro Marcos na gawin kung ano yung sa tingin niyang tama. Eh gago ka pala eh. Bobo ka talagang animal kang Bongbong Marcos ke. Ikaw na nagsabi hindi ka pabor dito sa impeachment na to. Hindi ka pabor sa impeachment pero pinabayaan mo. Pinabayaan mo yung anak mo na pumirma. Anong tawag dun? Diba? Walang hiya na yan. Kauna-unahan pa yung anak mo. O kauna-unahan pa yung anak mo na pumirma dyan sa hinayupak na impeachment complaint na yan. At sinabi daw niya, nagulat na lang daw siya, kauna-unahan pa yung anak niya. Ulul! Tanginin yung mga mabubudol kayo. Kunyari ka pa kasi na ayaw mo. Kunyari ka pa na ayaw mo sa impeachment pero kilig na kilig ka namang hayop ka. Oo, ikaw naman talaga may gusto niyan. Ikaw naman may pakana niyan. At saka si Romualdez, lukuhin yung lelang nyo. Kaya nyo naman pinipilit na ma-impeach ito si VP Sara, BBM. Kasi nga, alam nyo na nasukol kayo doon sa hinayupak na blanco-blankong item dyan sa BICAM report. Blanco-blankong item, hindi pa rin ini-explain ng Kongreso ngayon. Putangin na nyo na una pang ma-file tong impeachment ni VP Sara. Kesa ipaliwanag nyo sa mga mamamayang Pilipino kung sino po ang pumirma. Kung sino po ang nag-fill in the blanks ng mga blankong item dyan sa BICAM report. Mga hayop kayo, nililinlang nyo kami ha. Minadali-madali nyo pa yan ha. Gusto nyo pang ipakulong yung mga vloggers ha. Minadali-madali nyo pa tong hayop na na ito ha, impeachment na ito para hindi po kami nakakalimot. Huwag kayong mag-alala, kaming mga Magnificent 40. Wow. Magnificent 40 tawag nila sa amin eh, yung mga 40 ipinatawag ng kamera para ipakulong at hindi mag-ingay patungkol dito sa mga hocus-pocus magic na ginagawa nila. Tanginan yan, masyado kayo nakafocus dito sa impeachment na to. Wala to, hindi magfa-fly ito. Oo, dyan sa Senado, mga bossing, wala yan. Hindi yan lulusot, lalong-lalo na kung mananalo yung mga kandidato ng mga Duterte. Tingnan mo. Tingnan ninyo. Hindi pinansin mga bossing ng mga senador itong minadaling impeachment. Alam ng mga senador na bitag to eh. Alam ng mga senador na patibong ito. Kapag ipinasa to sa kanila, minadali ito kahit bulok-bulok. Yung mga articles of impeachment ipinasa sa kanila. Kasi nga, pag sumablay ito sa Senado, sisisihin sila ng mga congressman. Sasabihin ng mga congressman, basta ginawa na namin yung namin ha. Ginawa na namin yung aming mga trabaho ha. Senado ang problema, hindi kami. Eh ang mali ninyo, ang malaking pagkakamali ninyo, etong mga senador, putya yan, nangangandidato yung mga yan at nananalo yung mga yan out of popularity. Tanungin mo yung mga Pilipino kung anong nagawa ng mga senador na yan sa bayang Pilipinas. Wala silang alam. Kahit na isang ginawa ng mga yan, wala silang alam. Bakit? Kasi nga, parang presidente at vice president ang paghahalal ng isang senador. Popularity, importante yung image. Ngayon, mga bossing, kung ikaw ay isang senador tapos ang image mo ay nagpa-impeach ka kay VP Sara, putang ina, isusuka ka ng mga Pilipino. Isusuka ka. Ang daming re-electionist. Ilang mga senador ang re-electionist ngayon? Do you think mga bossing, aasikasuhin nila yung hinayupak na impeachment ninyo? Nek-nek nyo. Kung natulog yan dyan sa kamera ng ilang linggo at dito sa Senado matutulog pa yan ng ilang pambuwan, sigurado tayo lalabnaw na yan. At habang naka-recess, nakapahinga ang Senado, nag-adjourn na sila, balik nila sa June 2 na pagtapos na ng eleksyon.
mag-iingay tayo, mangangampanya tayo at ikakandidato natin ngayon. Nagkaroon tayo ngayon ng lalong matinding pangangailangan. Pangangailangan ng kakampi sa Senado. Kaya magtutulong-tulong ang lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga Pilipino magtutulong-tulong para protektahan hindi po si VP Sara, protektahan ang demokrasya sa Pilipinas. Bakit? Si VP Sara ay inihalal ng taong bayan. Pinakamaraming botante ang bumoto sa kanya sa history ng ating politika. Ibig sabihin siya ang pinakasikat, pinakasumikat na politiko, pinakaminahal ng tao, 32 million na boto. Balikan ninyo lahat ng eleksyon sa buong Pilipinas, wala pang nakakuha ng ganyan ka-overwhelming na vote. Mas malaki pa yung boto niya kaysa kay BBM. Lahat ng mga bumoto kay BBM, bumoto kay Inday, pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto kay BBM katulad namin. Kaya mas kailangan natin ngayon mga bossing ang may panalo ang PDP senatorial slate. Lahat yun. Kailangan natin kasi tingnan mo, sobrang delikado itong impeachment na to sa Senado. Bakit? Bakit to delikado mga bossing Unang-una sa lahat, diyan daw sa Kongreso bumaha ng pera. Accordingly, sabi sa mga reports sa social media, 150 million daw ang kinita ng bawat pumirma. Again, pera natin yun Pera ng taong bayan yun Walang may-ari ng pera na yun kundi tayo. Sabi ko nga sa inyo, kaya nadoble Nadoble yung budget ng Kamara dahil magkakaroon pala ng mga ganitong ayudahan so ganyan mga bossing, mas delikado dito sa Senado. Bakit? Bakit kanyo? Lalo na sa June 2, yung magsisimula yung pagdidiscuss nila patungkol dito sa impeachment na ito. Magsisimula sa June 2. So, delikado tayo kung hindi mananalo yung mga kandidato ni PRD. Pag hindi nanalo yung mga kandidato ni PRD, pucha yan, sigurado impeach yan si VP. Bakit mo nasabi, Boss Dada? Tanginan nyo na, bayaran nga yung 200 plus na mga congressman di umano. Di mas lalong kayang bayaran tong 16 kasi ang kailangan lang 16 hanggang 18 lang yata na boto para ma-impeach si VP. Ma-i-impeach yan. So kung kaya nilang magbayad sa Kongreso, mas kayang-kaya nilang magbayad sa Senado. Kayang-kaya nila yan mga bossing, bayaran niyang Senado, maniwala kayo. Kahit sa ayaw at sa gusto ninyo, yung mga kaibigan nga ni Inday Sara diyan sa Kongreso, putang ina, lahat nagsipirma Nagsipirma lahat. Yan ang nagagawa ng pera. By the way, yun daw kumakalat na isang post ng isang congressman diyan sa Cotabato yata yan. Hindi daw totoong sinabi niya yun Kaya wag nyo daw ipapakalat yun. Kaya ako yung post ko dun is kung totoo ito. Kung totoo ito. Oo, Diyos ko po. Talaga naman. Kung totoo yun, talagang karimari-marim yun. Kaya yan ang sinasabi natin. Importante ngayon ang manalo ang lahat ng mga kandidato ng PDP. Lagay nyo unang-una sa balota nyo si Pastor Apollo Kibuloy, tapos si Jimmy Bondoc, si Bato, si Bongo, si Vic Rodriguez, si Marcoleta. Ilagay nyo na lahat kagad dyan. Kasi sa panahon ngayon, sa current na Senado mga bossing, si Bato at si Bongo at si Robin lang ang sigurado tayo na atin. Mantakin mo 24 yan. Tanginan yan, sigurado hindi boboto sa atin yan. Sila Binay na yan, yan Tulpo na yan, yang Rapi Tulpo na yan, kupal na yan, pamilya niya bumoto para i-impeach si VP Sara So yari tayo dyan. Sino pa? Naku po, matindi talaga ito. Sino pa ba mga iboboto na? Basta lahat ng PDP. Iboto ninyo kapag nanalo ang mga kandidato ni Bongbong. Yari kayong lahat. Sigurado impeach dyan si VP Sara. Well, sa totoo lang,
if si VP Sara ma-impeach, wala namang pakialam si VP Sara eh. If the government, minsan mo nakakainis yan eh. If the government that you are trying to help, if the people that you are trying to help, ayaw nilang tulungan yung sarili nila, might as well, manahimik ka na lang. So if ever ma-impeach si VP Sara, she has nothing to lose. Ayaw naman niya magpresidente in the first place eh. Napipilitan lang siya magpresidente ngayon kasi nakita niya na yung bayang Pilipinas eh. Lubog na talaga eh. So you will be doing her a favor kung ma-impeach si VP. Baka tawanan pa kayo niyan. Tinan nyo nga may impeachment sa kanya dyan sa Kongreso. Puta na namamakyaw ng bulaklak. O ibig sabihin si VP Sara wala siyang paki. Ma-impeach ako, putangin na ninyo, bahala kayo, sa inyo na yung gobyerno yung bulok. Oo, putangin na, kami naman sa Davao, buhay naman kami. Mayor naman kapatid ko ron. Oo, maayos naman ang buhay namin sa Davao, may mga negosyo naman kami. Putangin na nyo, sa inyo na yan. Di ba mabibisit ka rin talaga eh? O pero, parang si Pastor Apollo Kibuloy din, hindi naman na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy nitong Senado eh. Kailangan natin siya. We need him more than he needs us. If hindi manalo si Pastor Apollo Kibuloy, continuous pa din ang kanyang buhay. Magbabalik siya sa simbahan nila, palalaguin niya ito, payayamanin niya ito, pararamihin niya yung kanilang mga miyembro, i-expand niya pa yan hanggang sa kabilang universe. O tuloy-tuloy lang ang buhay, walang nawala sa kanila, ang nawalan tayo. Meron tayong pagkakataon na magkaroon ng leader na merong vision na pangmatagalan, panghabang panahon. Pag pinakawalan natin, tanga-tanga natin. Ito naman si VP Sara, kung pababayaan natin na baboy-babuyin si VP Sara, mas lalong kaya tayong babuyin na mga normal na tao. Baka isang araw, hindi na kami mag-vlog. Oo, baka isang araw, hindi na kami mag-vlog kasi kung si VP Sara nga, kaya nilang patahimikin kami pa. Baka sa mga susunod na panahon, wala na, bigla na lang kami maglaho sa mundo. Kasi nga, ganun na sila kabrutal. At hindi tayo pumapalag, hindi tayo lumalaban. Yun ang mali. Yun ang mali mga bossing, hindi tayo lumalaban at pumapalag sa mga kahayupan ng mga demonyong mga animal na ito. Oh, kaya mag-ingat-ingat tayo ng maigi, ha? Ingat-ingat tayo ng maigi dahil, Diyos ko po, kapag ka natalo ang slate or konti lang ang pumasok sa slate ng mga Duterte, si Inday Sara is as good as impeached already. Kayang-kayang bayaran yan ng pera ng taong bayan. Mantakin mo ang computation nga, may nakita akong post si Senator Bato de la Rosa, 31 billion. 31 billion ang ipinamigay nila mga bossing sa mga counts, mga kasamahan nila para lang pumirma mga nakakadiri. Ano nang mangyayari sa bayan natin Pilipinas kung di natin ito lalabanan?